tanghali po sa inyong lahat at sa mga naglalakbay at nagpunta dito sa Manila Cathedral, welcome po sa inyo. Ang unang pagbasa natin ay sharing pagbasa na ipinahayag nung nakaraang linggo mula sa Gawa ng mga Apostol. Kaya lang nung linggo, ang naging focus ng maraming mga homily ay yung ebanghelyo kung saan si Tomas ay pinayagan ni Jesus na hipuin ang kanyang mga sugat. Kaya nga po, hayaan ninyo ako na sa umagang ito, ang pagninilay natin ay matuon sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, kinukwento sa atin ang buhay ng mga unang Kristiyano. Sabi nila, and the community of believers was of one heart and mind. Nagkakaisa ng puso at diwa. And no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in common. Walang nag-iisip na ito'y akin, kundi ito'y para sa lahat. Ganon sila namuhay nung mga unang taon ng kanilang ng pagiging Kristiyano. At ito yung ideal, no? Ito yung sa Tagalog sana ay dapat na nangyayari. Pero alam naman natin, hindi ganon. Pero wala namang masamang mangarap na sana dumating sa buhay natin na ang bawat isa ay iniisip hindi lamang yung kanyang sarili, kundi pati yung kanyang kapwa. Kasi yung ideal na ipinakita ng mga unang Kristiyano ay, this is for me, this belongs to me, given by the Lord, but this is not just for me, I will share it. Bakit po? Ano yung nasa likod ng ganoong pananaw? Well, isipin natin ang ating katawan. Ang katawan natin, kapag nasasaktan ng isang bahagi, damdam ng buong katawan. Kaya nga, ipinapaliwanag sa atin ng medisina, kapag ang isang bahagi ng katawan ay may karamdaman, yung lahat ng bahagi ng katawan nagtutulong-tulong upang yung bahaging may sakit ay mapagaling. Bakit? Kasi pag napabayaan yung bahaging iyon ng isang katawan, ang buong katawan ang mamamatay. Kaya ang lahat ng bahagi ng katawan ay nagtulong-tulong upang ang bahaging iyon na may sakit ay gumaling. Sapagkat ang kagalingan ng isang bahagi ng katawan ay kagalingan ng buong katawan. Ano sabi natin sa Tagalog? Ang sakit ng kalingkingan ay damdam ng buong katawan. Kaya kapag tinignan natin ang simbahan, ang komunidad ng mga Kristiyano, the Christian community, we can compare it to the body. That's why even St. Paul would say, we are the body of Christ. We compose of so many parts. But even if so many parts, there is just one body. So pag tinignan natin ang ating pamayanan bilang bahagi ng iisang katawan, magiging malinaw sa atin na ako, kayo, bilang bahagi ng isang katawan, hindi pwedeng isipin lang yung kanyang sarili. Dapat iniisip din ng isang bahagi yung buong pamayanan. Alam nyo, ang problema naman sa mundo, hindi kulang sa pagkain, kundi
kulang sa pag-ibig. Bakit maraming nagugutom samantalang yung iba ay nasasayang ang pagkain? Kasi nga, may mga taong walang iniisip kundi ang sarili. Kaya bibigyan ko kayo ng assignment. No? Nagsimba kayo Nagsimba kayo sa akin Bibigyan ko kayo assignment. No? Pag uwi ninyo, buksan nyo yung mga cabinet. Buksan nyo yung mga refrigerator. Kasi kung minsan sa bahay, ang dami nating mga gamit, hindi naman natin nagagalaw. Baka meron kayong maibibigay sa inyong kapitbahay. Baka meron kayong maibibigay sa isang nangangailangan. Kasi kung minsan, may bagay tayo sa bahay na hindi natin pinapansin, pero kailangan pala ng ibang tao. Of course, hindi ko naman sinasabi sa inyo, ipamigay ninyo ang inyong wedding dress. No? Kasi kung minsan ganyan no? Pag may nasunugan, no? Ipamimigay sapatos na high heels. No? Aanin ng nasunugan yung high heels? Minsan ipamimigay yung bang damit na hindi na magamit. Gown, no? Okay. Sino naman na magsusuot ng gown sa mga nasunugan? Hindi. Tignan ninyo, ano yung pwede ninyong ibahagi sa mga nangangailangan. Remember, we belong to one body. We belong to one body. Ang kabiguan ng isang bahagi ay kabiguan ng buo. At ang kaligayahan ng isang bahagi ay kaligayahan ng isang buo. Kapag sumakit ang ngipin nyo, hindi naman ngipin nyo ang hindi nakakatulog Kayo. Alam nyo, magpo 40 years old na po akong pare, no? 40 na next year. Sa buong buhay ko bilang pari, wala pa akong binindisyon ng patay na puso lang. Wala. Buong katawan. Kasi pag huminto ng pagtibok ang puso, kahit malusog ang atay, kasamang atay na ililibing. Hindi pwedeng magreklamong atay. Teka muna. Bakit? Puso lang naman ang huminto Bakit ako kasama? Kasama ka. Kahit malusog ka, kasi huminto ng pagtibok ang puso. We belong to one body, and therefore, we should take care of one another. Amen.